Ah, ito pa yung binigay ni Jerry sa akin, 1,500. Yes. Masaya na po ako Mm. dahil sa natuto siyang magbayad. Yeah. Hindi katulad ng mga scammer na hindi nagbabayad. Diba? No? Palakpak natin si Jerry. Nagbabayad po. Hindi katulad ng scammer na hindi na nga umaatin sa barangay, hindi pa umaatin sa Department of Justice. Yan. Ngayon, lalakad. Ewan ko kung isasama ako ni Jerry. Sasama ba kita, Jerry? Ano po bang gagawin? Papasa lang po kayo? Hindi po ipapasa lang, pwede. Okay na siguro ako. O, ikaw na lang. Kung ipapasa lang naman po may piperma ha. Para di ka rin kayo kapagod. O, hindi na. No? Kasi alam ko naman yun. Alam mo na yung lugar na yun. No? Hanapin mo na. Sino ang pangalan ng lawyer? Jarete. Apelido. Mamaya hanapin natin. Kasi nakamotor ka, di ba? Para hindi ka na magastusan, ano? Kita mo naman, no? Kung ipapasa lang naman po at may piperma, kaya na yun siguro. O, Merong gumawa na ako ng affidavit mo, kaya ipapaprint pa yon at yun ang dadalhin mo at saka yung binigay mo sa akin at ipakita sa kanya. So, mas mainam na hindi mo na ako isasama. Pero kung isasama mo ako, magdadagdag ka ulit ng 1.5. Wag na! kaya Another gastos, no? Talagang ganyan. kumita ako tayo kahapon. Nakachika ako. Uh, Kaya may pangtulog ako sa'yo. yan, 1,720. Nakachika ako ng customer. Hindi lang naman Talaga pumula. Talaga. Sa Pilipan lang ako. Ano ang pangalan niya? Gmail. Anong pangalan, Peter, para makaano? Pwede naman na hindi na kita sasamahan para kasi kapag sasama pa ako sa iyo, magmumotor ka na papunta roon, mag-ingat ka na lang, ingatan ka ng mahal na Panginoon, Amen. Pastor. Siya nawa. O ingatan siya mahal na ano dahil sa para hindi ka na magastusan. Kasi pag isisama mo pa ako at ako ang sasagot ng mga tanong niya, magagastusan ka lalo, di ba? Sabi ko lang kung kaya. Ibe-briefing na lang kita doon sa bagong paper. Ibe-briefing na lang. Doon sa ginawa ko. Sabi po ni Atty. Magpiperma daw. Hindi, may mga question and answer. Ano yon, judicial affidavit. Kailan po yun? Ngayon, iba yung pasa. Yung ipapasa natin na barangay clearance. Oh, yung ID ba ito? Xerox na pala. Xerox number. Ano pong idea mo? Hindi ganun din. Meron naman na siya doon. Meron na siyang doon, PWD. Oh. Na siguro. Siya na nakakalam. Meron naman ang ID, di ba? May maluman po sila kay Sarah. May Xerox din naman siya, di ba? Magaling yung mga tuwi rin si Jerry. Para sanay sa 500 yan eh. Ay, sasagutan ko po yun? Hindi. Kung dito ko na po sasagutan. Hindi. Iba yung ibibigay mo kay attorney na ipapasa. Iba din yung may question and answer, tatanungin ka. May iko-question sa'yo. Parang ano lang, rundown question lang, tungkol sa buhay mo lang. Saka, paano. Kaya mamaya, doon sa ginawa ko, kung ano yung ginawa doon, may posibilidad na yun din ang tanong sa'yo. Diba? Lakad na be. Iubos mo na yung iubos mo na yung natira dyan. Kasi hindi na ako sasama daw sa kanya dahil para hindi siya magastusan. Ilang copies mo yan? Isang kopya lang na. Nasa hotel. Oo. Ay, ano yun? 2 kopya yun. That's 2 pages yun. Tapos, manghingi ka ng Xerox copy mo doon sa Xerox. Kasi may Xerox naman sila doon. Ano pong Sarah? Doon sa papasa mo. Tapos, merong i-interviewin ka ni attorney. Ang tawag noon,
judicial affidavit. Ibig sabihin ng judicial affidavit, yung katulad ng ginawa nila Makatangay na parang in-interview. Bakit mo alam? Saan ka ba na gano'n? Kailan ka dyan tumira? Gano'n. Mga ganong tanong. Anong taon? Gano'n. Tapos, bakit ka tumira sa bahay na yan? Yan ang mga tanong doon sa iyo, di ba? Tapos, tanong ka doon sa gwardiya kung saan ka pwedeng mag-park. Huwag kang basta-basta mag-park doon kasi baka mamaya hatakin yung sasakyan mo. Maganda pa naman. Ayan po. So, pasalamat po ako kay Jerry Raffer, De La Piña Raffer, dahil sa kanyang pagbabayad. Yan. Yan. Alam mo, matinong kausap si Jerry, si Normita, kilala mo, di ba? Hindi nagbabayad. Si Russell, kilala mo rin yun. Hindi rin nagbabayad. Ikaw nagbabayad. So, sigurado mapunta ka sa langit. Ha? Pili ng Diyos. Opo. Good Amen. naman ako yan. Good Samaritan. Oh, Very good, very good. Samaritan. So, paliwanag mo na kung ano ibig sabihin ng Good Samaritan. Alam na niya siguro. Ang ibig sabihin ng Good Samaritan, ganito ang kwento. Yung binubugbog, dinaanan lang ng parisyon iskriba. Pero nung nadaanan ng Samaritano, pinagamot. Ang Samaritano pa ang nagbayad doon. At sabi nga niya sa doktor, kung may kulang pa, sa pagbabalik ko, babayaran ko kayo. Ang ibig sabihin ng Good Samaritan, kumakatawan ka sa kalooban ng Diyos. Yan. So, Good Samaritan. Yan nga ang siya. ibig sabihin ng Good Samaritan. So, Good Samaritan. Pero yung mga dumadalo sa grupo ng congregation na hindi nagbabayad, hindi sila Good Samaritan, ano? Ay, hindi. Hindi. Bad. Mga nasa ilalim ng yung kalaban ni Kristo. So, dito ilalagay ko kung kailan ka ulit magbayad. Pag nahirapan ka, sabihin mo sa akin. Pag nahirapan ka, hindi. Pag nahirapan ka sa tanong, mamaya ko ka. Sa attorney mamaya. Ha? Hindi. Yan mo na. Hindi, yung mga tanong ni attorney. Kung nahirapan ka. Hindi. Sabihin mo sa akin. Kung may hahanapin pa mga bagay sa'yo, tiyak may hahanapin. Hindi ako nakakaalam. Narito mo na lang. Kulang pa rin. Umarap ka sa kamera. Ang tagal ng proseso, ha? Tagal talaga, ha? May napatagal. Hindi ako. Ikaw nga nagpapatagal eh. Kita mo, nung Martes pa kita inantay. Lunes, Martes, Huwebes na ngayon. Hindi pa nga sigurado kung disqualified ka na. Kasi yung reglementary, pastor, yung reglementary period na magpasa, sa kakaurong ng kakaurong niya, ewan ko kung pwede pa siya magpasa. Hindi ko rin alam eh. Ikaw rin may alam yan. Wala ko rin ako alam tungkol doon. Pero, Meron pa ba? 1 month po yun, ha? Yung na-receive natin, wala pa may isang buwan. yun pala eh. Hindi, may grace period yun. Yung, 22! yung letter. 22! Ano nang ngapit sa ngayon? May 21 pa lang. Walang hiya ka? Ininsakto mo talaga? 21 pa lang ngayon. Ininsakto mo talaga? Hindi, bukas pang 22 eh. Sos, Maria Jose. Wala 22 mo natanggap, 22 din. 22 po ba yun? Oo! Tama. 23. Ngayon ko lang din alam kasi 22. Pero 14 yung nakuha ko nung una. Pero sabi, huwag nang pagbasihan yung una. So, natanggap mo 22. Mga tuwiran ka na lang. Magaling ka naman mga tuwiran eh. Hindi, sakto lang yan. So, 21 ngayon eh. 22 bukas. Sasabihin siya na attorney, ikaw talaga, marami akong trabaho. Dapat kasi 1 week pa. 1 week yun bago, di ba? PWD po ako, wala po akong pera. Kapag bumaba ka na. Magaling. Tama yan, tama. Magaling. Hindi ko naman po kaya, kung kaya ko lang po lakarin papunta dito.
Magaling mga tuwiran. Pag sinabi mo sa abogado na pasensya natin, attorney, maaari bang makatutulungan ka? Medyo, pag nagsalita ka namin, irapan mo naman yung camera. Hello po. Oo. Irapan mo yung camera. Sasabihin mo, gano'n. Hello po. Okay yun. Pero ang nakakatuwa, hindi ka takot humarap sa camera dahil sa marunong kang magbayad. Kasi una, good Samaritan ka. Ay, ikaw witness ha? Opo. Good Samaritan. Narinig ko sila. Mag-witness ka dito. Ano yung lagawin? Na. Okay. Ikaw yung nakakita sa likod. Na Ikaw nagbayad nakakita siya. nagbayad siya. Ayan. Nilagay ko na lang sa papel kasi hahanapin ko na dahil. Ayan na. Tago mo na yan. Tama, may witness ka pa, no? Purihin ng Diyos. Mangyari po kung bakit ako ay mayroong kliyente dahil nagpaparalegal po ako. Yan. Yun po ang aking sideline. Hindi po ito madalas pag yun lang merong lumalapit sa akin ay tinutulungan ko. Opo. Pero sabi ni Brother Jerry, pinapahaba mo talaga ang proseso taya. Hindi. Mali man yung sinabi nung kapitbahay mo na sagutin. Tama na yun. Huwag nang namin. Hindi ganon. Kasi kita mo naman, yung attorney, pinapabalik tayo, nandoon na nga tayo, pinapabalik ka pa. Tapos, di ba? Ganon talaga, pinapabalik-balik pa sa gobyerno, ano? Meron din kaming lakad sa 24. Na April 24. April 24, may lakad siya. Dahil nga may kaso, sasamahan ko siya. Hindi na ako makasama, bagamat ready na po ako, nakabihis na ako. Dahil sa una, nagtitipid si Jerry na hindi na daw ako sasama para hindi siya magbayad ng 1,500 sa pagsama ko sa kanya. Yun. Pero kung meron siya pang bayad ng 1,500 sa akin na bayad. Ito na po sa'yo. Wala na din kami. Wala na. Pasensya na, brother. Wala na daw. Oh, 500 lang. nakakaawa naman. Nagmamakaawa na eh. Ako naman, meron din akong pinupuntahan doon. May kaso. Pero tapos na yung aking nabigyan na po ako ng minutes of the hearing Yan. at ipapasa ko na sa korte. Yan. Titingnan ko kung may magpapakita sa akin dito, wala. Pero na naginip ako isang maga, nagising ako na may pupunta daw dito, hindi ko nababagitin ko anong pangalan. Ayun. Titingnan ko kung pupunta nga siya dito. Kaso nga alam, sasabihin ko sa kanya, bakit ka pumunta? Patawad ba ang gusto mo? Handa ako magpatawad, pero yung civil obligation, Gampanan niya. gampanan niya. Si Brother Jerry dinimanda, sabi ko sa kanya, mag-file ka ng kontrademanda. Sabi niya, hindi na lang daw. Hindi na daw siya mag-file. Kasi panibagong gastos na naman daw. Oo naman. Pero ayaw niya magkapera dahil kapag kontrademanda yon magbabayad sa kanya. Paano daw pag hindi magbayad sa barangay, di sa korte, di panibagong demanda na naman yun. So, ganun po ang buhay sa mundo. Ako, laban lang. Ngayon, hindi ko nalakad yung aking mga dokumento pa, hindi ko pa naipasa dahil sa wala din akong pamasahe. Wala din akong pampaserox. Ikaw, masyado kang mayaman. Sobra-sobra yung Xerox mo. Sinunod ko lang po yung gusto niya. Yan. Galing. Sobra nga eh. Sobra. Sobra eh, di na sa akin pa. Good Samaritan. Hindi ko ng asin yun eh. Sobra pala. Sobra nga. Sobra yung Xerox niya. Hindi. Tayo yung nag-arrange. Oo nga. Pastor! Oo, tinulungan ko nga siya. Oo, kami ang nag-arrange. Anong sabi mo? Kulang sa bilang, di ba? Oo. Kulang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo. Minsan dalawa, may tatlo lang, di ba? Oo. So hindi natin pwede isama kasi kailangan 7 kopya. Oo. So ano bang nangyari? Nasubra pala? Hindi. Kulang yung iba sobra. Ah, So, oo. tinanggal ko na lang yung kulang.
tinanggal ko na lang yung kulang. Yung, Oo. kung ano yung kompletong 7, Oo. yun na yung nilagay ko. Ay, Brother ayun. Jerry. Para ano. So, magdasal ka, Brother Jerry, na maalis ang pangalan mo sa demanda. Kasi kapag hindi naalis ang pangalan mo, tutuluyan ka ni Makatangay. Kaya sabihin mo kay Attorney Buwan na tulungan mo ako, Attorney, na alisin ang pangalan ko dahil hindi dapat ako ang ididemanda. Ang dapat ang idemanda dyan, si Edgar Rapper o si Edgar Rapper at saka si nanay ko si Shirley Rapper. Yeah. Dahil ako ay pinatira lang doon. Hindi ko naman inaangkin. Pero dahil sa ang nanay mo ay merong transfer of rights, kanya nga lamang hindi pa kumpleto yung transfer of rights. Kasi ang usapan sa inyo lang dito. Hindi nyo dinala sa main office para malaman sa main office na yung lupa na yon na binili ninyo ay nalipat na sa pangalan ng nanay mo. Yun. So, kulang. Ngayon, ang sabi mo, patay na si Cipriano Contiveros. Gawan nyo ng paraan dahil mayroong insurance yung kanyang lupa. I-present ninyo yung death certificate para yung lupa hindi nyo nababayaran. Galing. O, kailan nyo lalakarin? Pag may pera na. Pag may pera. May paglakad ng ilang palo. Okay. Pag may pera na. Yan po. Ganon din yung kay Edgar. Ano? Patay na rin si Edgar. Hindi ko alam kung i-acknowledge nila yung pagkapatay ni Edgar. Pero yung bayad ninyo sa social housing ay nakapasok. Base sa resibo. Kaya lang, hindi lang na formal yung transfer of rights. Nakuha mo ba? So, namatay si Edgar. Kaya yung bahay na yon sa'yo na. Kasi, yung asawa-asawahan, hindi naman sila kasal. Hindi siya pwede magmay-ari doon. Hindi sila kasal, di ba? So, wala siyang karapatan para mag-claim. Ikaw nakatira, di sa'yo na yun. Palayasin mo na yun. Yan. O, hindi mo rin palalayasin. Sabi nga, good Samaritan. Good Samaritan. Oh, ang bait naman ni Jerry. Galing. Palakpakan. Oo. Pangit yun, dapat niya tulungan ako eh. Ayun. Dapat tulungan, ano? Kasi wala ng asawa. Ayun. Yun ang maganda. Kita mo, Magaling, dapat sa, Brother Jerry. dapat sa iyo ano, membro ka ng dating daan. Pwede bang yayain kita? Ha? Kaya po ako sa aking religion. Ano ba yung religion mo? Katoliko. Okay. Asawa ko yan. Ha? Perma? May paper na ako. Wala, doon nga yan sa affidavit mo. Huwag mo na matakot. Para sa iyo nga yan, ihatid mo nga yan doon eh. Okay, siyempre. Pinapapirma kita. Ano gusto mo? Doon ka pipirma sa harapan ng attorney? Manginginig ka. Huwag mong kalimutan magbigay ng ID mo ha. Doon. Okay, ito i-briefing ko. Thank you, Pastor. Wala naman. Ipasa mo ito, saka yung pasa mo, saka yung barangay indigency. Ako si Jerry de la Piña, rapper, legal age, married, Filipino citizen, na nakatira kasalukuyan sa Puro 4, Zone 8, Barangay Kupang, Antipolo, Rizal. Ako ay nagsasalaysay ng kusang loob at walang pumilit at naghikayat na gumawa ng aking salaysay. Taong 2018, bago mag-pandemic ng COVID-19, tumira ako sa bahay na nabili ng aking nanay na si Shirley de la Piña Rapper sa Puro 4, Zone 8, Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal, sa isang nasabing subdivision na hindi tapos. Di ba hindi tapos yon? Okay. Ang alam ko, nabili ng mother and father ko kay Cipriano Contiveros. Ang lupa, ulitin ko ulit, ito din yun ang sasabihin mo mamaya kay attorney. At meron silang dokumentong hawak at notaryado na transfer of rights. At ang aking mga magulang
nagpatuloy sa pagbabayad sa housing finance. Kalakip ang mga resibo na aking nakuha. Nandyan din yung resibo. Ibigay mo, iwan mo kay attorney yan. Ngayon po, mula ang 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, biglang may subpinang dumating sa akin. Ang tanong ko sa mga kapitbahay, bakit ako nadimanda na dapat yung mother ko at si Shirley de la Peña Rapper dahil siya ang may hawak ng transfer of rights galing sa beneficiary ng lupa na si Cipriano Contiveros. Ang alam ko, ang Plainview Subdivision ay legal na palupa dahil ang original title nito ay hawak ng National Housing Finance. So, ang original title niyan ay nasa housing. Ang original title ay hindi pwedeng magkaroon ng duplicate na magkaroon si Makatangay. Iba yung sa housing na titulo, iba din yung kay Makatangay. Naintindihan mo? Kunwari ko ng nasa film. Okay. Ngayon, ang kulang na lang ng mother ko ay mag-present ng tig-dalawang valid ID ng mga kabilang panig at mag-sign ng legal sa office na para matransfer legally ang lupa ng inuukupa ng mother ko. Si mother mo talaga ang may-ari, no? May sakit ako na makalimutin. Napabilang ako sa person of disability. Bawal sa akin may stress. Meron akong mga gamot na iniinom hanggang ngayon. Na sana alisin ninyo ang usapin na panglupa dahil hindi ako ang tamang idemanda. Ang mother ko ang pinatira lang at pinabantayan sa akin yung na biling bahay at lupa. Hindi ako nang aangkin. Sabihin mo sa attorney na hindi ka nang aangkin. Marami na akong perang nagastos dahil sa pagsali sa akin ng demanda na hindi nga ito dumaan sa barangay. Sabi mo kay attorney, hindi dumaan sa barangay. At hindi ka rin umattend dahil wala kang subpoena galing sa barangay kaya hindi ka nagpunta. Yun nga, napasama ako sa demanda. Sila sa barangay, ako po ay hindi laking gulat bakit ako napasama. Maging sa piskal na proseso, hindi ako napadalhan ng notice dahil na harang ng presidente ng homeowners. Bugbog ka ngayon. Na si Leandro Acosta. Samantala, mother ko si Shirley Rapper na siya kasama sa resibo tuwing nagbabayad ang mother ko. Si Leandro Acosta ay kasama doon sa resibo at yung mother mo sa pagbabayad sa National Housing. Ibig sabihin, Pastor, yung homeowners, resident, at yung mother niya magkasama doon sa payment na ginagawa para magbayad sa housing. Pero ang hindi maintindihan ni Jerry, bakit hindi yung nanay niya ang dinimanda siya? Dahil ako nga daw po ang nakaposisyon. No! Hindi yun. Hindi yun. Dapat mag-isip sila, ikaw nakaposisyon, alam niya na yung lupa ay nakasanla sa National Housing. Hindi ka dapat ididimanda, mahiya naman, oh. Parang si Makatangay, ang yung misis niya, nagsampa ng kaso, ay pangalawa, may-ari dahil nagsampa ng kaso na siyang pangalawa na may-ari, sila yung pangalawa na may-ari, na ang original title ay hawak ng housing finance. Ibig sabihin, nagkaroon ng double sales. Yan, ganun po. At may pagkukulang nito ay ang housing finance at si Leandro Acosta na siya ang kausap ni Tomas Makatangay. Yeah. Kaya hindi pwede, Pastor, na yung titulo na nakasanla na sa National Housing at si Makatangay, mayroon din siyang another title. Salamat. So, double sales, ano? Ako. May double sales. Yan. Kaya dito, alisin ako dahil wala akong alam dito
pinabantay lang ako dito. Kung tama sila, aalis ako. Kung tama sila, aalis ako kung walang problema. Eh nga, hindi nga pwede kayo paalisin dahil nga nagbabayad kayo. Nagbabayad kayo eh, base sa resibo. Yun. Ang kulang nga lang, hindi kayo nag-present ng mga ebidensya ninyo na nalipat sa inyo yung ownership. Okay. Hindi kasi kayo nagpakita sa opisina eh. Yan. Kaya ako'y nagsasalaysay ng aking pipirmahan at kalakip nito ang valid ID, patunay na pagsunod sa batas at walang pumipilit sa akin. Sign. Very good. Kay Jerry. Ayan. Yan na nga. Ayun. Yan na. Ang galing. Kilala ni Brother Jerry ang kanyang dokumento. Ito yun, nakita ko. Dadalhin mo ito, tsaka itong barangay, tsaka ito. Ipasa mo sa kanya, tapos hintayin mo, sabihin mo, Ito po. ibigay mo sa kanya, iwan yan. Kasi sagot natin to, pag-aralan niya ito, di ba? Tapos ito, sa laysay, kailangan to. Ito, kasi hindi ka pa senior, magbigay ka ng indigency. Yan. Tapos yung sulat galing sa pakita mo rin na galing ka sa Department of Justice sa main office sa Paura. So dalhin mo ito doon. Mag-ingat sa biyahe ha. Sige, Ingatan mo na hindi ka masimplang. Ano? Stipler. Sampay mapasin. Pasok mo sa bag para hindi magliliparan yan ha. Oh, bayaran mo yung pagsama ko. Bigay mo sa kanya yan. Ang sabi ni Atty. kahit sulat kamay pero social ako, di ba? Pina-computer ko yun. Kasi ayaw ko yung sulat doktor. Hindi mababasa Hindi mababasa. ng mga iba. Powerful daw po pag ano. Depende yun sa dokumentong kailangan. Kasi pag salaysay kasi, kailangan mabasa nila. Brother, Shalom, ang ibig sabihin, peace, order, healthy, prosperity, and success. Thank you, Jerry. Hindi ka na, may balance ka pa, kaya hindi pa tapos yung yung pagiging scammer. Good Samaritan yan, kaya matatapos yan. Nagbibiro lang po ako. Alam mo, Jerry mabait naman. Sabihin mo naman kay Nanay Christine na... Idiretso ako tayo ng Antipolo. Bakit ka? Papay ko yung aking mga reseta para makabawas doon sa isa. Kay Mayor? Hiling lang yun po. Kay Mayor? Hindi ko lang alam. Thursday. Hindi ko lang alam sa second floor yun, kay Mayor Office. Hindi ko lang alam at sa DSWD cut off na. Wala po. Wala na. Sa likod ng Capitol yun. Pag kay Mayor sa second floor, subukan mong pumunta. Alam mo ba ang daan mula sa Kogyo paakyat, gano'n? Second floor sa kanan. Alam ko lang sa Antipolo. May simbahan. Ito. Doon yun. Ito Doon po. yun sa second floor. May mga bantay. Doon sa building na yun. Doon ka pupunta. Hindi ko lang alam kung hanggang 5 o'clock ba kung may cut off din ba. Hindi ako sigurado. Kasi tuwing pupunta ako doon hanggang umaga lang. Wala lang kasi. Hindi ako sigurado. Subukan mo. May motor ka naman eh. Di sa sunod na sa sunod na lang na Huwebes ka pupunta ng maaga. Biro, tutulog ka na ng alas 11 na, gigising pa. Sige, palaig ka na ng Panginoon, ingatan ka. Siyempre, ayaw ko naman na may mangyari sa'yo. Kasi mahal ko naman ikaw. Hindi pa ako Mahal ka namin, brother. Opo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sumpero mo, brother, ha? Sige. Ako'y nauna na po at malayo pa. Sige, malayo pa, no? Saan ba ang punta mo? Bading. Kabading. Yan, Kabading ang punta mo doon. Kabading na ang ngayon. May gasolina ka ba? Baka masagit na ng kalsada. Wala. Alam na nila siguro yan. Lagyan mo ng
Walang gasolinahan doon. Ay, wala po ba yun? Wala. Magpasigasolina ka na dyan. O dyan sa may ano. Gate 1 yata sa gitna. May gasolinahan yata. Hindi, na paglabas mo dyan sa Solibin, may Gusto na gasolinahan. nga akong makisyokat eh, sa ano eh. Labas na ako ng ano eh. Dorawon, Francia. Sa may Blue Mountain. Malapit na ang labas ko po ay sa ano, yung grocery po yan dyan. Ay, Ang tandaan ko subdivision. Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Sherry. Odorama. Siri. Yan na po ang lusot ko yun. Pag dito ako dumaan. Ah, dito na sa bayan. Kasi dito, lalo ng ikot eh. Oo. Malayo. Siri Panorama. Hindi mo ba alam na 7-Up meron ng lusutan dyan? Hindi mo alam. Alam ko po, kaso ang lit ng kitid ng danto. Oo, kitid nga. Ah, yung sinasabi yung Cherry Pundarama, dyan yan sa may ano. Ako. Sa Marcos Highway. Hindi, Hindi naman ako dito dumaan. Kaso, tapos ang lusot ko ay sa ano, sa Pransya. Francia. Doon na, sinasabi ko sa Francia. Konting kento. Sige, lakad ka na kasi baka maabutan ka ng ano. Bigyan kita ng sabi naman sa atin na hapon. Hapon nga. Ang hindi ko lang alam. Sino nga pa yung attorney ko? Sorry. Si attorney Jarete Buan. Buan. Dapat isulat. Baka makalimutan. Buan. Di ba may papel doon sa ano? Na may nakalagay naman siguro na dyan. Mamaya pag nandun ka na, mag-message ako sa'yo ha. Kung sino yun kasi. Wala po akong signal dyan, wala akong wifi. Pwede yung message sa messenger. Free messenger naman ako. Oo nga, sa messenger nga. Mapalidata naman ako eh, wala akong link. Pero walang iba doon na maganda ng attorney. Buan. Attorney Buan. B-U-A-N. Basta Jarete, wala. Sige. Okay? Ingat ka. Sige. Salamat. Sige po. Okay, salamat. Salamat po ha. Opo, salamat.